Enter mo register ulit. Timeline. Yan mga kapatid, mga 3 minutes from now, we have to start. Tayo po ay magsama-sama at tayo po ay magpupuri sa Panginoong Diyos. At bago niyan, tayo muna kakanta sa Panginoon. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po tayo lahat? Maluwag na po ang ating kalsada. Pwede na tayong lumawas. Sana loobin ng Panginoon Diyos, tayo po magkaroon na ng physical gathering. Sa aking PCA family, kumusta po kayo dyan? Nawa ang pag-iingat at gabay ng Panginoong Diyos ay nasa sa inyo at nasa sa ating lahat. Alam po na may magandang dulot din po ang panahon ng COVID. At ito po ay, kung nakaunawa at naintindihan ng mga anak ng Diyos, ang dulot po nito ay maganda. Kaya samahan niyo po ako. Mga PCA family, sama muna, wag muna mag-email, wag muna mag-YouTube, wag muna mag-Facebook, wag muna mag-TikTok, ano ba naman yan? Ganun lang naman to 45 minutes to 1 hour lang naman po ang ating pagsama-sama. And after that, pwede na kayo mag-enjoy sa mga bagay-bagay na ginagawa niyo. Kaya magandang gabi sa ating mga kapatid sa Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Manalangin muna tayo, tapos aawit tayo ng ilang awitin sa Panginoong Diyos, and then tayo po ay patuloy na sa ating gawain. Enjoy, relax. Enjoy lang tayo sa buhay, masarap po ang buhay, maganda po ang buhay. Ito po ay biyaya galing sa Panginoong Diyos. Kaya magbulay-bulay tayo sa Panginoon kasi pag maintindihan po natin ang buhay, napakaganda po. Sige, tayo po ay manalangin. Mag-pray tayo. Dakilang o Diyos, samahan niyo po kami sa gabing ito. Lalong ikaw po, Lord, ang aming pupurihin at sasambahin. Dakilain ka namin, Panginoong Diyos, at awitan ka namin, Panginoon. At higit sa lahat, pagbulay-bulayan namin ang iyong salita na talagang mabisa ito, Lord, sa amin. At ito po'y galing sa iyo. In Jesus' name. Amen. Sige po, tayo muna ay kumanta. Sabayan po niyo ako sa kantang ito. I hope nakabisado nyo. Ito po ay masyadong malumang kanta, pero niyahan ko po ng bawat isa sa atin ay sama-sama umawit sa Panginoon. Salut. Sinasamba
na nagbigay, ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Ilulunagi, pinanakila, sinasamba kita, O Diyos ng buong puso. Ikaw ang hari, ikaw ang buhay, ikaw ang Diyos naming banal na pupurihin. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo, kami sa'yo ay sasamba. Pagkat dakila ka, hawak mo ang aming buhay. Ikaw na nagbigay, ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo, kami sa'yo ay sasamba. Pagkat dakila ka, hawak mo ang aming buhay. Ikaw na nagbigay, ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Yan po isa sa mga paborito kong kanta. Very short pero malaman po ay yung sinasabi. Kaya sa gabi pong ito, tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoong Diyos. Tayo po ay mag-aral. At niyahan ko po ang bawat isa, lalo na ang mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Diyos at umiibig sa Diyos o buong puso na nampalataya sa Diyos, ay magsama-sama tayong magbulay-bulay ng kanyang salita. At sa mga nais kumilala sa Panginoong Diyos, ay niyahan ko rin kayo na mag-join sa aking mga PCF family. Kung mayroon po kayong mga kaibigan at mga barkada, kapitbahay, invite din to join with us by our live streaming sa Facebook po. Kaya ngayon sa gabi ito, ang pag-usapan po natin is Jesus' prayer for His people. Yun po ang ating pag-usapan. Yan po ay mababasa sa John chapter 17 verse 6 to 25. Jesus' prayer for His people. If you have your Bible, would you please buksan yung Biblia nyo? Mahaba lang po siya na ating babasahin. Pero kung mayroon kayong oras, buksan niyo po ang Biblia nyo, basahin niyo po para masundan niyo po kung ano po ang nais nating iparating at abutin sa paksang ito. Ang paksa po ay Jesus' prayer for His people. Ano po ang layunin? Bakit natin pag-usapan ito, mga anak ng Diyos? Ano ba ang objective natin? Bakit ito po ang paksa na dapat nating pag-usapan sa gabing ito? Unang-una po ay we must know and understand. We must know and understand who are Jesus' people whom He prayed for. Ulitin ko po, ang layunin po natin is we must know and understand who are Jesus' people whom He prayed for. Dapat alam natin yon. Dapat maunawaan natin na mayroon palang pinagpipray, pinagdarasal ng mga tao ang Panginoong Diyos. Mamaya alamin natin yon. Sino-sino yung mga tao na yon na mga pinagpipray ng Panginoong Diyos na dapat nating alamin at unawain. Pangalawang layunin, ano po ang bakit yan po ating paksa? Jesus' prayer for His people. Ito po, we must know and experience what Jesus prayed for His people. We must know and experience what Jesus prayed for His people. Dapat alamin natin yan. Hindi lang natin malaman, hindi lang natin alamin, kundi dapat nating maranasan. We must experience what Jesus prayed for His people. Kasi itong prayer ni Kristo po kasi,
sa panahon nila, sa panahon ni Pablo, sa panahon ni Pedro, sa panahon ng mga alagad, yung panalangin na sinasabi ni Kristo sa kanila ay hindi lang nila nalaman, naranasan pa nila. At yung mga bagay na yan, pag-usapan po natin yan, at malalaman po natin yan sa John chapter 17, verse 6 to 25. Ngayon, unahin natin ito. We must know and understand who are God's people whom He prayed. Okay? Who are Jesus' people whom He prayed? Alamin natin. Makikita po natin yan sa John chapter 17, verse 6 to 8. Then John chapter 20, verse 21. Mayroon po siyang pinagpipray ng mga tao. At yung mga tao na yon ay pinagpipray talaga niya nung siya po ay itong kontekstong ito po ay papunta na siya sa paghihirap. Nadadanasan ng paghihirap hanggang sa krus, hanggang sa kanyang kamatayan. Pero bago po nangyayari yun, mayroon na siyang pinagpipray. At yung mga taong yun na pinagpipray niya ay galing yun sa Ama na ibinigay sa kanya. Alamin po natin, isa-isa natin. Number 1, the disciples. Jesus Christ prayed for His disciples. Pag sinabi natin disciples, sa ibang salin po yan, kung basahin natin po sa wikang Griego po yan, ang lumalabas po ay the students, the pupils, the trained one, the apprentice. Yun po ang ibig sabihin ng the disciples. Ibig sabihin, may mga estudyante si Kristo, may mga pupil si Kristo, may mga apprentice si Kristo, mga trained one ni Kristo, yun pala ang kanyang pinagpipray. And they were called the disciples. Church, mga kapatid sa Panginoon, ang malaking tanong na lang po is, am I a disciple of Christ? Are you a disciple of Christ? A disciple kasi is a learner. We must not stop on learning. Ano dapat ang ating matutunan? The life. Sa Bible po, ang tinutukoy po, the life is God and our Lord Jesus Christ. Dapat pag tayo po ay disipulo ni Kristo, dapat ang matutunan po natin sa buhay ay si Kristo. If someone claim to be a disciple of Christ, that person ay talagang alam niya at dapat niyang matutunan si Kristo. Kasi nga, kung siya po'y nagpakilala, siya po'y alagad ni Kristo. At asahan po natin na siya po ay pinagpipray ni Kristo. Jesus Christ prayed for His disciples. May tinutukoy siyang mga alagad. Hindi lang po yung the 12 apostles. Marami pa siyang mga alagad. At pinagpipray niya yun. Pag tayo po ay alagad ni Kristo, if we have the conviction or affirmation that we are disciples of Christ, then definitely, malamang, pinagpipray din tayo ng Panginoong Diyos. Tuloy tayo, basahin natin. Sa John 17, verse 6, sabi niya, I have revealed you to those whom you give me out of the world. They were yours. You give them to me, and they have obeyed your word. At sino po ang tinutukoy niya to? Mayroon siyang tinutukoy. Yun na nga, ang tinutukoy niya ay ang mga alagad. Sabi niya, I have revealed you to those whom you give me. Yung mga alagad pala ay galing sa Ama at ibinigay sa Kanya. At ngayong dumating si Kristo, ini-reveal, ipinahayag ni Kristo ang Ama sa kanila. You give me out of the world. They were yours. Sabi ni Kristo, you give them to me, and they have obeyed your word. Makikita po natin to sa Book of Acts. Kung paano ang mga alagad ay buong pusong sumunod sa salita at aral ni Kristo because they are a learner, a disciples of Christ. Another one passage, sabi ng Biblia, for I give them the words you give me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believe that you sent me. See, ganon ang affirmation ni Christ. Sa madaling salita, sa kanyang 3 taon na kasama ang mga alagad, nakita niya na itong mga alagad na ito ay walang pagdadalawang isip na tinanggap nila ng buong buo ang ating Panginoong Diyos. Buong buong tinanggap nila si Kristo. For I give them the words you give me, and they accepted them. Kahit mapait ang salita ng Panginoong Diyos, kahit masakit ang salita ng Panginoong Diyos, kahit mabigat ang salita ng Panginoong Diyos, kahit kumukontra siya sa
pangsarili ng tao. But sabi ni Kristo, they accepted them. Tinanggap ng buong buo ang mga aral ni Kristo. They knew with certainty that I came from you, and they believe that you sent me. Ang tinutukoy po dyan ay ang mga alagad. At mapatunayan natin yan kung basahin natin ang book of Acts. Okay? Who are Jesus' people whom he prayed for? Another one, not only the disciples, the believers, and the followers of Christ. Hindi lang po mga alagad ang pinagpipray ni Kristo, kundi yung mananampalataya at mga tagasunod ni Kristo. Are we the followers of Christ? Then, expect na pinagpipray tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Umasa tayo kapatid na hanggang ngayon ang Diyos ay nag-i-intercede, ang ating Panginoong Kristo ay nag-i-intercede in behalf of us. Kaya sabi niya, who are the Jesus people whom he prayed? The believers and the followers of Christ. Tingnan natin, basahin natin. My prayer is not for them alone. Ang tinutukoy niyang alone, mga alagad. Them, mga alagad. I also pray for those who will believe. Who will? That is a future. Ibig sabihin, darating ang panahon, marami pang maniwala, marami pang manalig, marami pang manampalataya ay Kristo. Sabi ni Kristo, I pray for them. Pinapanalangin ko rin sila in me through their message. Ang mga alagad ni Kristo noong unang panahon, mangangaral sila. Habang mangangaral sila, they were scattered because of the gospel. Sabi ni Kristo, I prayed also for those who will believe in me. Maniwala sa akin, sabi ni Kristo. Through their messages. Sino yung there? Mga alagad, nangangaral. At doon sa naniwala sa kanilang pangangaral, sabi ni Kristo, I pray for them. Pinagpipray ko sila. That all of them may be one. Father, just as you are in me, and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. See, pinagpipray niya. I also pray for those who will believe. Kasama na dyan ang Pilipino, iba't ibang lahi, iba't ibang kultura, iba't ibang tribes, nations, sa ngalan ng ating Panginoong Diyos na naniwala at nanampalataya sa mga aral ni Kristo. Jesus Christ is praying for them. Mga kapatid, tayo ba? Do we have the conviction? Mayroon ba tayong buong paniniwala na ang aking Diyos na si Kristo Jesus ay pinagpipray pala ako? Amen. Dapat ganun tayo. Dapat mayroon tayong buong pusong paniniwala that the God who died on the cross, who raised from the dead, hanggang ngayon andun na sa piling ng kanyang ama, ay pinagpipray pala ako. Yun ang prayer niya. At nawa, yun din po ang ating paniniwala. Tuloy po tayo. What Jesus prayed for His people. Yun po ang pangalawang tanong. What Jesus prayed for His people. Ano ba yung pinagpipray ni Kristo sa mga tao? Sa mga alagad? Sa mga believers? Sa mga followers ni Jesus Christ? Ano ba yung pinagpipray? Mga kapatid, my PCF family, I hope and I pray na dapat malaman natin yung pinagpipray ni Kristo na kasama tayo sa kanyang panalangin. Hindi lang dapat kasama tayo sa kanyang panalangin, hindi lang dapat natin malaman, kundi dapat din nating maranasan. We do, wag lang yun. Sige Lord, salamat na pinagpipray mo ako. Wag lang ganun. Dapat din, Lord, pinagpipray mo ako. Dapat yung prayer mo sa akin ay maranasan ko. Kasi itong pinagpipray ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad noong unang panahon, they experience it. Naranasan nila yon. At dapat sa ating kasalukuyang panahon ay dapat din nating maranasan. Huwag ho tayong pumayag na hindi ho natin maranasan. Dapat masumpungan po natin yan. Dapat po maranasan po natin yan. Kasi napakahalaga po yan bilang mga anak ng Diyos. Importante po yan na maranasan natin. Huwag just pray, but rather we must experience what God is praying for us. Dapat maranasan natin yun.
Dapat ganun ang ating espiritu. Lord, pinagpipray mo pala ako, Panginoong Diyos. Ngayon, alamin natin, Lord, ano ba yung pinagpipray mo sa akin? At gusto kong maranasan, Panginoon, yung pinagpipray mo sa akin. Kung naranasan niya ng mga alagad, Panginoong Diyos, then allow me also to experience ano yung pinagpipray mo sa mga alagad na siya rin pinagpipray mo para sa akin. Alamin po natin yan. Okay? Number 1, unity. Jesus Christ is praying for His people for unity. He prayed for unity. Pagkakaisa, magkakasama, magkakaisa, yun po ang ibig sabihin niyan. John 17 verse 9, ito po ang sabi niya, I pray for them, I am not praying for the world. He's not praying for the world. Alam niya ang mundo Alam niya kung sino ang may hari ng sanglibutan ito. Alam niya kung sino ang may control, sino may dikta. Pero sabi niya, I pray for them, I am not praying for the world, but for those who have given me, for they are yours. Sa madaling salita, ang punto ni Kristo, ang pinapanalangin ni Kristo, hindi ang sanglibutan, kundi yung mga sa Kanya na nandyan sa sanglibutan. Yun ang Kanyang pinagpipray. Yun ang Kanyang binibigyan ng halaga. Yun ang Kanyang concentration sa Kanyang prayer. Yun ang Kanyang focus sa Kanyang prayer. Yung mga nandito sa sanglibutan na sa Kanya, at yun ang Kanyang pinapanalangin. Tuloy po tayo. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you give me, so that they may be one as we are one. See? Unity. Pag hindi ho tayo makipag-isa kay Kristo, sa lahat ng gusto ni Kristo, at ang mundong ito na napapuno ng masalimuot, we cannot have unity. Para lang magkaroon tayo ng unity, magkaisa tayo, ang pamilya, magkaisa sa Panginoon, ang asawa, ang mga mag-asawa, ang magkupol, magkaisa sa Panginoon, ang mga manugang, ang mga biyanan, ang mga apo, magkaisa dapat sa Panginoon. Siyan po ang sabi ni Kristo. Pero hanggat wala pong buong pusong bilang disciples ni Kristo, mahirap po magkaroon ng unity. Jesus Christ is praying for unity. May mga pamilya hindi unified. And that is a sad story. Nakakalungkot po yan. Bakit? Wala kasing common denominator. Ang common denominator dapat si Kristo. At pag si Kristo ang common denominator, there is unity. Kahit sa live streaming, gagawin yan ng mga pamilya, ng mga kamag-anak, because they have the spirit of unity, na yan din ang pinagpipray ni Kristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga naniwala sa kanya, nampalataya sa kanya, at sa mga followers niya, na magkaroon sila ng unity. It's number 1. Yun ang prayer niya. Kasi pag magka-unity, malakas. Hindi lang mag-isa, marami. That is unity. Another one. Sabi niya, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you give me, that they may be one as we are one. I in them, and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me, and I have loved them, even as you have loved me. Pwede pala yun, na magkakaisa. Pero pag hindi si Kristo ang pundasyon sa lahat ng aspeto ng buhay, walang pagkakaisa. There is no unity. At sayang lang ang prayer ng ating Panginoong Diyos. Kung ang prayer ng Panginoong Diyos ay magkaroon ng pagkakaisa at hindi nangyayari yan sa pamilya, sa buong kamag-anakan, there is a problem that it must be dapat ma-address para magkaroon ng unity. Jesus Christ is praying for unity. Lalo na sa kanyang mga tagasunod sa kanya, nanampalataya at naniwala sa kanya. Another one, what Jesus prayed for his people, not only unity, protection from the evil one.
That is his prayer. Hindi lang po pagkakaisa, kundi protection. Protection from the evil one. Yung word na evil po dito, hindi po yung mga multo, hindi po yung mga masasamang espiritu. Sa context na to, iba po ang ibig sabihin po niyan. And Jesus Christ is praying for His people. And what Jesus pray for His people is protection. Protektahan tayo from the evil one. Yun ang prayer niya. Ibig sabihin, sa madaling salita, mayroon palang protection ang ibinibigay ang Diyos sa atin from the evil one. Ang question na lang is this: do we experience that kind of protection? Do we have that protection within us? Do we have that protection within our family? Do we have that protection within our career? Mayroon bang protection na bagay na yan? Kung yun pala ang prayer ni Jesus Christ sa kanyang mga anak sa mga anak niya, na proteksyonan sila, then we must have that kind of protection. Tulad sa COVID ngayon, what is our protection? Government required us to wear mask, face shield. Why? Protection from viruses. Now, sabi ni Kristo, may protection din ako. Yun ang sabi niya. Ang prayer niya, proteksyonan ang mga anak ng Diyos from evil one. Ang malaking tanong na lang po, mga kapatid sa Panginoon, andyan ba sa atin yung protection na yan? If the government required us to wear masks, face mask, or face shield for protection from viruses, at ginagawa po natin yan, yung sinabi ni Kristo, yung pinagpipray ni Kristo sa atin, itong protection na ito, andyan ba sa atin? I hope and I pray na dapat andyan yan po sa atin. He is praying for His people, protection from the evil one. Isa natin, while I was with them, I protected them. The word them, or protected, past tense. Ibig sabihin, andun na si Kristo, kasama nila si Kristo, ang mga alagad. Ang sabi ni Kristo, I have protected them. Tapos na. May protection palang ginagawa si Kristo. Kaya pala, anumang mga bagay na kasama si Kristo, walang nangyayari sa mga alagad because God, Jesus Christ, is protecting them. Okay? For that 3 years in the ministry, ang Diyos ay patuloy nagpo-protect sa kanila. Kasi yun ang sabi niya, I protected them and kept them safe by that name you give me. Safe. They were safe. Tanong, tayo ba? Do we have safetyness? Do we have protection? Kung si Kristo ay nagsasabi sa kanyang mga alagad na mayroon siyang protection sa kanila at iniingatan sila, din dapat mayroon din tayong diyan. Maranasan dapat natin yan. Jesus Christ is praying for that to all of us. Maaaring tanong, bakit hindi ko naranasan yan? Bakit hindi ko naranasan yung safety na sinasabi ng Panginoong Diyos? But in the time of the Lord Jesus Christ, ang mga alagad, naranasan nila yan. Ulitin ko po, I protected them and kept them safe by that name you give me. Now, tuloy pa tayo. My prayer, sabi niya, is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Protect them from the evil one. Mayroon palang evil one. The evil one. Alamin natin yan, ano po yung evil one na yan, na yung pala ang prayer ni Kristo na proteksyonan tayo from that evil one. Napakahalaga na maintindihan po natin yon. Ano ba yung evil one na yan, na yun pala ang prayer ni Kristo habang nandito tayo sa sanglibutan ito, ay ang prayer, maproteksyonan tayo. Malagay tayo sa safety. Mayroong covering sa atin. Diba sa welding, pag nag-welding ka, may covering ka para yung mga blister ng mga apoy ay hindi tatama sa ulo mo, hindi tatama sa katawan mo. May covering ka. And that is protection. Or sa ating PPE, Personal Protective Equipment. Mayroong mga bagay na gano'n. Katulad na sa mga doktor, may covering sila para hindi sila matamaan ng virus. See, protect them from the evil one. Yun ang prayer ni Kristo. Dapat
ikaw, ako, tayong lahat mga kapatid. Dapat alam natin to na may protection ang Panginoong Diyos. At dapat maranasan natin to, itong protection na sinasabi ng Panginoong Diyos. Kasi yun ang prayer niya eh. If we believe that we are His children, we are His followers, we are His believers, then He is praying for you, He is praying for me. Then, dapat din malaman natin yung kanyang protection, maranasan natin. Tuloy po tayo. Ito po yung nangyari. I give an example sa biblical passage. Anong ginawa ni Lot sa Sodom at Gomorrah? Nakatira si Lot sa mundong makasalanan. Pero anong proteksyon na ginawa ng Diyos sa kanya? And if He rescued Lot, a righteous man who was distressed by the deprived conduct of the lawless, for that righteous man living among them day after day. Can you imagine? Si Lot nakatira sa mga mundo ng mga hindi namumuhay ng katwiran ng Diyos. Andun si Lot. Pero anong ginawa ng Diyos? Dumating ang judgment, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. If this so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and how to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. That is God's protection. Anong ginawa ng Diyos kay Lot? Nagpadala ng Diyos ang anghel. Nagpadala ang Diyos ang anghel. Dinalaw si Lot at sinabihan si Lot, umalis ka dito sa lugar na to kasi itong lugar na tong Sodom at Gomorrah, gugunawin ko ng apoy na asopre. Magpaulan ako ng apoy na asopre. Anong ginawa ni Lot? Naniwala siya sa sinabi ng anghel sa kanya. Niyaya niya ang kanyang dalawang anak. Niyaya niya ang kanyang asawa. Niyaya niya ang kanyang mga relatives. Pero nakakalungkot, 10 ang hinihingi ni Abraham para hindi matunaw ang Sodom at Gomorrah. Hindi tuluyang sunugin ng Diyos. Wala siyang nakita na 10. Ang nakita niya, 3 lang. Hindi pa kasama ang asawa. Okay? Hindi ko alam kung ilang populasyon ang Sodom at Gomorrah. Pero sabi ng Diyos, kung mayroong 10 akong makita na matuwid, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomorrah. Pero alam niyo po, anong nakita niya? 2, 3 lang. Si Lot at ang kanyang 2 anak. And that is God's protection. Naranasan ni Lot ang proteksyon ng Diyos sa kanya. And that is the prayer of our Lord Jesus Christ hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Sa madaling salita, ang punto lang ng Diyos, ang protection ng Diyos na ibinibigay sa atin is the Word of God. Si Lot po ay nakinig sa salita ng Diyos. Naligtas siya at ang kanyang 2 anak. Now, ano pong ibig sabihin ng evil? Sa Greek word po is poneros. Okay? An adjective which is also used substantively derived from ponos, which means pain, laborious trouble, okay? Or laborious difficulties, or laborious problem. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng evil. Hindi po yung masasamang espiritu. Yan po ang ibig sabihin ng evil sa passage ng John chapter 17. Ang evil po is pain, laborious, masidhing trabaho, or laborious trouble, laborious problem, laborious difficulty. Yan po ang evil. Properly pain-ridden, emphasizing the inevitable agonies or misery that always go with evil. Pag mayroon kang matindi na agony, matindi na difficulties, matindi na problem, tinawag din pala yan na evil. Kaya yun ang proteksyon ng Panginoong Diyos. Yun ang prayer ng Diyos na tayong mga anak ay proteksyonan niya tayo sa matinding laborious problem, laborious trouble, laborious difficulties, or painful. Yan po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na makaranas tayo ng ganito. Kaya ang gusto niya ay pinagpipray tayo ng maigi ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy tayo. Ano pa? From the word kakos. An adjective and the root is kakai. Inner, malice. Properly inwardly full, rotten or poison. Inner malice flowing out of a morally rotten character. The root is already in the wood. Yan po ang ibig sabihin nun.
pag mayroon tayong maalis karakter, mayroon tayong bulok na pag-uugali, bulok na, ano ba yan sa Bisaya, batasan, ang tawag po niyan is evil. Sa book of John, chapter 17. At yan ang prayer ng Diyos na proteksyonan tayo from the evil one. From the rotten character, bulok, poisonous character. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos. Then another one, what Jesus prayed for His people. Pangatlo po is to have a full measure of Jesus' joy. Ulitin ko po pangatlo po, to have a full measure of Jesus' joy. Hindi po world joy. Hindi po ang mundong joy. Hindi po world joy, kundi Jesus joy. Hindi po sinabi self-joy. Hindi po sinabi human joy. Hindi po sinabi earthly joy. Ang sinabi po, to have a full measure of Jesus joy. Sa madaling salita, mayroon palang joy kay Kristo. At yung joy na yon kay Kristo mismo. Ang panalangin ni Kristo sa kanyang mga alagad na magkaroon tayo ng swak na measure of Jesus joy. Punong-puno ng measure of Jesus joy. Hindi lang kalahati, kundi punong-puno. Kung sa tubig pa yan, sa baso pa yan, pinuno mo yung baso ng tubig. Yan ang ibig sabihin ng full measure of Jesus joy. Sa madaling salita, kung may joy si Jesus Christ, dapat andyan din yan sa atin. Dapat andito rin yan sa akin. At yung joy na yun po, ay talagang napakaganda at napakainam. Kaya sabi niya, ang prayer niya, to have a full measure of Jesus joy. Mga kapatid, ikaw ba, mayroon ka bang Jesus joy? Ako ba, mayroon ba akong Jesus joy? Tayo bang lahat, mga kapatid, mayroon ka bang, or mayroon ba tayong Jesus joy? Sabi ni Kristo ang prayer niya ngayon is to have, magkaroon tayo ng full measure of Jesus joy. See, may joy si Kristo. May ibinibigay si Kristo na joy. At pag na full measure niya, sabi niya, in full measure, iwan ko anong maranasan natin, anong maganda dyan. Pero marami nakaranas dyan sa panahon ng kanyang kapanahunan. What is joy? In a Greek word is kara. Okay? A feminine noun from the root zar, extend favor, lean towards, be favorably disposed, properly the awareness of God's grace, favor, joy. Aware ka sa grace ng Panginoon Diyos. No wonder why, bakit si Pedro nagsasabi ng inexpressible joy. Bakit? Kasi nga nagkaroon siya ng awareness sa grace ng Diyos. Nagkaroon siya ng awareness sa favor ng Diyos. Na-recognize niya yung grace ng Panginoon Diyos. At ang result is joy. Ang bunga is joy. Ganon din si Pablo. Consider it ganon din si Pablo. Sabi ni Pablo, the fruit of the Spirit is joy. Bakit nasabi yun ni Pablo? Because nga ito, nagkaroon siya ng awareness, nagkaroon siya ng kamalayan sa grace ng Diyos. Ito pala ay grace ng Diyos. Ito pala ay favor ng Panginoong Diyos. Pag hindi kasi natin maintindihan ang grace ng Diyos, hindi natin maunawaan ang favor ng Diyos, hindi mo ma-appreciate Hindi ka magkaroon ng joy. Si Pablo, si Pedro, naunawaan nila yung grace ng Panginoong Diyos. Ang result sa kanila ay joy. Nagkaroon sila ng joy. Alam niyo ba, sinasabi ni James, consider it a pure joy. Bakit nasabi ni James yan? Sige, bakit nasabi ni James? Bakit nasabi ni Santiago? Consider it a pure joy when you face all kinds of trials. Can you imagine? Luko-luko na lang ang tao na magsasabi ng ganyan. Magkaroon ka ba ng joy sa gitna ng matinding maraming pagsubok? Imposible yun. Bakit sinabi ni James sa chapter 1, consider it a pure joy when you face all kinds of trials. Bakit? Kasi si James naranasan niya yung joy. Kahit may trials, kahit may pagsubok, aware siya doon sa grace ng Diyos, sa gitna ng kanyang pagsubok, kaya ang nakita niya is joy. And that is the work of God. Tuloy tayo. Anong ibig sabihin niyan?
Joy is not an expression that comes from favorable circumstances, but is God's gift to believers. Yun po ang ibig sabihin yun. May iba masaya na. Masaya pag mayroong cellphone, mayroong laptop, mga circumstances. Yun ang nandudulot ng joy sa kanila. Pero sa biblical perspective, hindi po ganon. Joy is not an experience that comes from favorable circumstances. Hindi po yun. Kundi ang joy, but it is a God's gift to believers. Mayroong iba, ito ang sitwasyon, ito ang kondisyon, magaan sa kalooban, kaya masaya siya. Pero ang Bible hindi ganon. Ang joy po is a gift of God. Another meaning, joy is the deep down sense of well-being that abides in the heart of the person who knows all is well between himself and the Lord. Kaya nga, ang mga alagad ng unang panahon, si Pablo, si Pedro, si Santiago, ang dami pang mga alagad, bakit sa gitna ng maraming mga kondisyon at hindi kaya-ayang kondisyon sa buhay, hindi kaya-ayang sitwasyon sa buhay, kung basahin mo ang Biblia, bakit nagkaroon sila ng joy? Bakit malakas ang loob nila? Sabi si Santiago, nagsabi, consider it a pure joy. Ang lakas ng loob. Ito pa sinabi ni Pedro, basahin natin. O bago niyan, basahin natin sa John. Ito ang sabi ni Kristo, I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my. Take note the word, my joy within them. Mayroong joy si Kristo na kayang tapatan ang mga anumang mga pagsubok, kabigatan, pasaning sa buhay. Pag matapatan niya ng my joy or Jesus Christ joy, wala tayong pagdadalawang isip. Walang iisiping problema. Walang iisiping paghihirap. Walang iisiping pagsubok. Bakit? Ang taglay po natin ay Jesus joy. So that they may have the full measure of my joy within them. That's the prayer of Christ. Mga kapatid, ito ba ang ating hinihingi sa Diyos? Nung ito ang pinagpipri ng Panginoong Diyos sa atin at sa kanyang mga alagad at sa ating salukuyang panahon, do we desire to experience this kind of Jesus joy? Hahamunin ko po ang bawat isa. Imulat natin ang ating mga mata. Kung mayroong palang binigay si Jesus Christ na joy or yung kanyang sariling joy na ibinigay sa atin, then naisin natin na masumpungan at maranasan natin yan. Itong sabi pa, John 15:11, these things I have spoken to you so that my joy, my personal, my joy, may be in you, sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. And that your joy may be full. See, my joy. Ang sarap yung word na my joy, oh. Kiniklaim ni Kristo. Inaari ni Kristo. Sabi ni Kristo, mayroon akong joy. Aking joy na yan na ibibigay ko sa inyo. And that joy may be full and may be made full. At magbibigay yan ng punong-puno. Yun ang sabi ni Kristo. Yun ang prayer niya sa kanyang mga alagad. Then, itong sabi ni Peter, though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him. And rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. See? Si Pedro nagsalita. Sabi niya, you believe in Him and rejoice with joy. Hindi po yung dishwashing. Kasi yung joy kasi dishwashing, pang dishwash lang yan eh. That is inexpressible and filled with glory. Naranasan ni Pedro yan. Kaya nasabi ito ni Pedro kasi naranasan niya yung my joy na sinasabi ni Kristo. Taglay ni Pedro yan. Taglay ni Santiago yan. Taglay ni Pablo yan. Taglay ng mga alagad nung unang panahon. At nung sumulat sila, binanggit nila yon. Binanggit ni Pedro, binanggit ni Pablo, binanggit ni Santiago. Bakit? Naranasan nila ang joy na yan. Na siya namang panalangin ni Kristo sa kanila at panalangin sa ating kasalukuyang panahon.
Amen po ba? Amen. Now, in conclusion, sa pagwawakas po mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ito. Jesus' prayer for His people. Sino po yung mga tao na pinagpipray niya? Mga alagad po niya. Mga believers, mga followers of Christ. Kung ikaw ay isa dyan, then, ini-encourage kita, naisin mo ang pangalawa. What we must know and experience what Jesus prayed for His people, naisin mo ang unity, makiisa tayo kay Kristo. Then, naisin natin na proteksyonan tayo ng Diyos sa evil one. Pangatlo, naisin natin na masumpungan natin ang Jesus joy. Na yun pala ang pinagpipray niya sa atin bilang mga anak ng Diyos. Inahamon kita kapatid, hindi ka ba masaya ngayon? Naramdaman mo ba na walang protection ang Diyos sa'yo? Naramdaman mo ba na walang pagkakaisa sa'yo? Now, imulat natin ang ating mga mata. Tingnan mo ang panalangin ng Diyos sa'yo, sa akin, sa ating lahat, na umiibig at nanampalataya sa Diyos. Magandang gabi, maraming pong salamat. Purihin po ang Panginoong Diyos.